Pinasok ko ang kusina, 20 minuto pagkatapos ng sampal ni Miguel. Walang pagkain sa mesa, kundi ang mga dokumento. Nakita ko ang mukha ng aking asawa, ng kanyang ina at kapatid, puno ng galit at pagtataka. Akala nila, isang tangal lang ako, isang asawang sunod-sunuran. Hindi nila alam, ang bawat luha ko ay naging tinta, at ang bawat pahina ay naglalaman ng kanilang kinabukasan. Ang lahat ng yaman nila ay sa akin magmumula. Pagod na pagod ako nang dumating sa bahay, 11:00 na ng gabi noon, galing sa mahabang araw sa opisina. Ako si Maria, 48 taong gulang, isang senior accountant. 5 taon na akong kasal kay Miguel, at sa 5 taon na iyon, nasanay na ako sa madalas na pagbabago ng kanyang ugali. Ngunit ngayong gabi, pagkabukas ko pa lang ng pinto, isang malakas na sampal ang sumalubong sa akin. Walang babala, walang salita, kundi isang masakit na palad na humagod sa aking pisngi, halos ikalingat ng aking ulo. Nasaan ang hapunan? Wala ka pa ring inihanda? Anong klaseng asawa ka? Galit na sigaw niya, pulang-pula ang kanyang mukha sa galit. Nanatili akong nakatayo, nakatulala, ramdam ko pa rin ang hapdi sa aking pisngi. Ang buong katawan ko, parang binuhusan ng malamig na tubig, nagulat, nang hina, ngunit sa loob ko, may kakaibang lamig na bumabalot. Hindi ko siya sinagot, hindi ko kayang magsalita, hinayaan ko lang na dumaloy ang kanyang masasakit na salita, na parang mga pana na tumutusok sa puso kong durog na. Tahimik akong naglakad patungo sa kusina, bawat hakbang ko, mabigat, tila ba ang bawat kirot sa aking katawan ay idinagdag sa bigat ng aking mga paa. Sa aking pagpasok sa kusina, hindi para magluto ng hapunan, kundi para harapin ang sarili ko. 20 minuto, halos walang galos ang oras na iyon. Hindi ako naggalaw ng kahit anong gamit, hindi ko inilabas ang mga sangkap sa ref, umupo lang ako sa isang silya, at tiningnan ang mga kamay kong nanginginig pa rin. Naalala ko ang lahat ng sinabi niya, ang lahat ng pang-iinsulto, ang mga nakaraang sampal na naging bahagi na ng aming buhay. Wala kang kwenta, bobo ka, hindi ka na maganda, ang mga salitang ito ay pilit na kumakapit sa akin, tila ba sila ang naging pangalan ko. Naisip ko, bakit? Bakit ko pinapayagan ito? Ang bawat pagtitiis ko, ang bawat pagbibigay ko ng pangalawang pagkakataon, ay tila nagiging pampalakas lamang sa kanilang pagiging malupit. Biglang nagbago ang lahat sa loob ko. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa aking isip. Parang may isang switch na biglang in-off, at ang ingay ng kanyang galit, ang ingay ng sarili kong pagdurusa, ay biglang nawala. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang matigas na desisyon ang nabuo. Ito na ang huling gabi, ang huling pagkakataon na hahayaan ko silang tapakan ako. Dahil sa desisyong iyon, parang bumalik ang alaala ko sa simula ng lahat, sa kung paano ako nakarating sa puntong ito. Naalala ko si Miguel, ang dati niyang pagkatao, ang lalaking minahal ko noon. Nakilala ko si Miguel sa dati niyang kumpanya. Noon, siya ang manager, may tikas, may karisma. Bawat kilos niya, tila ba perpekto. Pinuri niya ang aking sipag, ang aking galing sa accounting. Ang bawat salita niya ay matatamis, parang pulot na lumalambot sa aking puso. Noon, akala ko, siya na ang lalaking ipinadala ng langit para sa akin. Ang bawat usapan namin, puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob ng ilang buwan, naging formal ang aming relasyon, at sa loob ng 1 taon, ikinasal kami. Simple lang ang kasal, pero para sa akin, napakalalim ng kahulugan. Akala ko, ito na ang simula ng isang magandang buhay, isang pamilyang puno ng pagmamahalan at respeto. Hindi ko nakita ang mga nakatagong bahagi ng kanyang pagkatao, o siguro, pinili kong huwag makita. Pero hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga unang senyales ng pagbabago. Matapos ang ilang buwan, bigla siyang huminto sa trabaho. Hindi ko alam kung nag-resign ba siya o tinanggal, pero ang dahilan niya, ayoko nang magpakapagod para sa maliit na sahod na iyan. Mas marami pa akong kikitain sa ibang paraan. Mula noon, nagsimula siyang maging palaasa,
madalas mainitin ang ulo at nagiging mas mayabang. Ang dati niyang karisma ay napalitan ng pagiging dominante. Hindi pa nagtatagal, lumipat na rin ang kanyang ina, si Aling Elena, at ang kanyang kapatid na babae, si Christine, sa aming bahay. Ang sabi nila, pansamantala lang, pero ang pansamantala ay naging permanente. Mula noon, nagsimulang maging mas mapang-api ang sitwasyon. Ang bawat araw ay naging pagsubok, at ang bawat desisyon ko ay tila hindi na sa akin, kundi sa kanilang lahat. Ang mga alaala ay dumaloy, parang isang pelikula sa aking isipan, mula sa matatamis na simula hanggang sa unti-unting pagkasira ng lahat. Ngunit ngayong gabi, ang pelikulang iyon ay nagtapos na. Hindi na ako ang bida sa kanilang drama, patuloy ang pagdaloy ng mga alaala sa aking isip, habang nakaupo ako sa tahimik na kusina. Ang bawat pangyayari, bawat salita, bawat kirot, ay tila basariwa pa rin sa aking isipan. Naaalala ko ang lahat ng pagpapanggap, ang mga sakit na pilit kong itinago sa likod ng pilit ng ngiti. Ang puso ko, parang isang lumang lata na unti-unting kinakalawang, naubusan na ng kinang, naghihintay na lamang sa tuluyang pagkasira. Sa bawat tibok nito, mayroong malalim na paghihinagpis na tila ba ayaw nang umalis, simula nang mag-asawa kami, ako ang naging haligi ng tahanan. Hindi lang ito basta paglilinis o pag-aasikaso ng mga gawain sa bahay. Higit pa roon, ako ang nagdala ng lahat ng bigat sa pinansyal. Ang bahay na ito, na pinangarap naming maging amin, ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit ang bawat sentimo ng bayad sa bangko, mula sa down payment hanggang sa buwan ng hulog, ay galing sa aking pinaghirapan. Ang aking sipag at pagod ang naging pundasyon ng bawat pader, ng bawat bubong. Ang bawat resibo ng bayarin sa kuryente, tubig, internet, at maging ang pang-araw-araw na gasto sa pagkain, lahat ay akin. Para sa kanila, tila ba ito ay isang obligasyon ko, na walang halaga ang bawat patak ng aking pawis. Si Miguel naman, abala sa kanyang mga negosyo, na hindi ko naman nakita ang kinikita. Madalas siyang umuuwi ng gabi, amoy alak, at kung minsan, may kaunting pera, ngunit hindi kailanman sapat para tustusan ang lumalaking pangangailangan ng pamilya, lalo na nang lumipat sina Aling Elena at Christine. Ang mga kwento niya tungkol sa kanyang mga deal ay madalas na parang hangin, nawawala na lang. Ngunit pilit kong pinaniwalaan, pilit kong sinuportahan dahil ang pagmamahal sa aking isip noon ay nangangahulugan ng walang hanggang pagtitiwala. Hindi nagtagal, nagsimulang maging normal ang mga masasakit na salita mula kay Miguel. Ang kanyang mga salita ay mas matalim pa kaysa sa anumang kutsilyo, humahagod sa aking pagkatao. Maria, wala kang kwentang babae. Hindi ka nakagandahan, tingnan mo ang sarili mo, puro katrabaho. Ano pa bang silbi mo? Hindi ka na nga marunong magluto, wala ka pang pakinabang sa buhay. Ang bawat salita niya, parang latigo na humahagupit sa aking puso, nag-iiwan ng malalim na sugat. Pilit kong sinasarili ang sakit, pilit kong pinipigilan ang luha, dahil ayokong maging mahina sa kanilang paningin. Si Aling Elena naman, hindi rin nagpahuli. Bawat buwan, daan-daang libong piso ang hinihingi niya para sa kanyang kikarapat-dapat na pamumuhay. Ang sabi niya, pamilya muna, Maria. Kayo ang dapat mag-asikaso sa akin, ako ang nagpalaki sa Miguel mo. Nagpapakasakit ako para sa inyo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamayabang, ng pagiging makasarili, ginagamit ang kanyang katayuan bilang ina para manghingi ng walang tigil. Ang karapat-dapat na pamumuhay na iyon ay nangangahulugan ng mamahaling gamot kahit hindi naman gaanong may sakit, mamahaling pagkain, at iba pang luho na hindi naman namin kayang bilhin. Ngunit pilit akong nagsumikap, pilit akong nagtiis, dahil sa pakiramdam ng iutang na loob na bumabalot sa aking puso. Ayoko siyang suwayin, ayokong maging masama sa kanilang paningin. Si Christine naman, walang inisip kundi ang sarili niyang kagustuhan. Ang aking supplementary card, na ibinigay ko para sa emergency lamang, ay ginagamit niya sa pamimili ng mga mamahaling damit, bag at sapatos. Ang bawat shopping spree niya ay parang isang patalim na tumutusok sa aking bulsa at sa aking pasensya.
Kung minsan, naiisip ko, hindi ba nila naiintindihan ang hirap ko? Ang bawat pawis ko sa trabaho ay para sa kanilang lahat, ngunit para sa kanila, tila ba wala akong karapatan sa sarili kong pinaghirapan, sa sarili kong pera. Ang aking pagkahiya, ang aking takot na baka ako ay mapahiya, ang dahilan kung bakit hindi ko sila kayang pigilan. Naaalala ko ang isang pangyayari na nagpabago sa lahat. Nang sumapit ang dulo ng taon, at natanggap ko ang aking bonus at ang aking mga personal na savings, akala ko ay makakahinga na ako. Nagplano ako na sana ay makabili ako ng sarili kong gamit, o kaya ay mag-ipon para sa aking kinabukasan. Ngunit hindi. Isang tawag mula sa kumpanya ni Miguel ang nagpabago sa lahat ng aking plano. Doon ko nalaman na may malaking kakulangan sa kanyang hawak na pondo, isang malaking halaga na kanyang ninakaw sa kumpanya. Kung hindi ko daw agad mababayaran, makakasuhan siya. Kahit labag sa aking kalooban, kahit masakit sa akin, ginamit ko ang lahat ng aking bonus at savings para takpan ang kakulangan ni Miguel. Hindi ko ginawa ito para sa kanya, kundi para sa pamilya, para hindi siya makulong, para hindi masira ang aming pangalan. Umaasa pa rin ako na baka sakaling magbago siya, na baka makita niya ang aking pagmamahal at pagtitiwala. Nagkamali ako. Ang aking pagtitiwala ay sinira niya, at ang aking pagmamahal ay niyurakan niya. May isang gabi, napakalamig ng lagnat ko. Ang buong katawan ko ay nanghihina, at halos hindi ko maiangat ang aking sarili sa kama. Umaasa akong may mag-aasikaso sa akin, kahit man lang isang tasa ng mainit na tsaa, o isang simpleng haplos sa aking noo. Ngunit wala. Si Miguel, lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, abala sa kanyang mga bisyo. Si Aling Elena, abala sa panonood ng kanyang paboritong teleserye, nagkukunwaring walang naririnig. Si Christine, nakakulong sa kanyang kwarto, nakikinig ng musika, abala sa kanyang sariling mundo. Pakiramdam ko, nag-iisa ako, kahit pakasama ko sila sa iisang bahay. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang pinakamalalim na kalungkutan, ang pinakamalalim na pag-iisa. Hindi na pala ako minamahal, hindi na pala ako pinahahalagahan. Ang puso ko, na dati ay puno ng pag-asa, ay ngayoy unti-unting nadudurog, nagiging abo sa bawat sulyap ko sa kanilang kawalang pakialam. Ang bawat araw, parang isang matalim na balaraw na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang aking pagtitiis ay naging isang pasanin, at ang aking pagmamahal ay naging isang dahilan para nila ako apakan. Sa gitna ng lahat ng sakit, isang munting apoy ang nagsimulang umalab sa loob ko, isang apoy na magiging simula ng pagbabago, isang apoy na magbibigay ng bagong lakas. Ang pagkasira ng aking pagkatao ay unti-unting lumilikha ng isang panibagong Maria, isang Maria na handang lumaban. Mula sa malalim na balo ng kalungkutan at pagdurusa, may isang munting tinig na bumulong sa akin, isang tinig na matagal nang natabunan ng takot at pag-asa. Tama na, Maria. Sapat na. Ang mga salitang iyon, simple lang, ngunit parang kidlat na dumaloy sa aking ugat, nagpabago sa lahat. Naalala ko ang lahat ng pagtitiis ko, ang lahat ng pagsasakripisyo, at sa huli, wala akong napala kundi sakit at pang-aabuso. Ang huling patak ng pasensya ko ay naubos nang mangyari ang insidenteng iyon. Isang gabi, muli akong nilagnat. Kinailangan ko ng tulong pero walang pumansin sa akin. Si Miguel, mas pinili pang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Aling Elena, nagkunwari na tulog, at si Christine, nag-online shopping gamit ang aking credit card, habang ako ay naghihirap. Kinabukasan, isang mamahaling bag na naman ang dumating na binili niya gamit ang aking pera. Doon ko napagtanto, hindi na sila magbabago. Ang kabaitan ko ay naging kahinaan sa kanilang paningin, isang lisensya upang saktan ako. Kinabukasan, nagising ako na may bagong lakas. Hindi ito ang lakas ng galit, kundi ang lakas ng desisyon. Alam kong kailangan kong kumilos, kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Nagsimula akong magplano, tahimik, maingat, parang isang sundalo na naghahanda sa labanan. Ang unang hakbang ko ay ang kumonsulta sa isang abogado.
Nahanap ko si Atty. Ramos, isang abogadong eksperto sa kaso ng diborsyo at domestic violence. Kinabahan ako ng kaunti sa una, ngunit nang magsalita siya, nawala ang aking pangamba. Nakikinig siya ng maingat sa bawat salita ko, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Sinabi sa akin ni Atty. Ramos ang mga dapat kong gawin. Maria, ang pinakamahalaga ngayon ay ang ebidensya. Kailangan natin ng matibay na basehan para sa iyong kaso. Mayroon ba kayong kiki sa bahay? Tanong niya. Bigla akong naliwanagan. Ay, si. Iyon nga ang kailangan ko. Nang gabing iyon, kahit pagod, ayusin ko ang isang maliit na camera. Itinago ko sa isang sulok ng sala, kung saan kayang makuha ang buong espasyo. Nagsimula itong mag-record ng lahat ng pangyayari, bawat sigaw, bawat insulto, bawat galaw ni Miguel, Aling Elena at Christine. Hindi nila alam, ang bawat salita nila ay naging patunay laban sa kanila. Sunod ang titulo ng bahay. Naaalala ko na ang bahay ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit ako ang nagbabayad ng lahat. Sa tulong ni Atty. Ramos, at sa paggamit ng natitira kong savings at ang natanggap kong bonus, mabilis kong natapos ang pagbabayad ng balanse sa bangko. At nang matapos ang bayaran, tahimik akong nagsimula sa proseso ng paglipat ng titulo sa aking pangalan lamang. Isang napakahirap na proseso, puno ng papeles, ngunit tinapos ko ito nang walang nakakaalam. Sa wakas, ang bahay na ito na pinaghirapan ko ay ganap ng akin. Pagkatapos ang mga bank statements. Kinuha ko ang lahat ng bank statements mula sa aming joint account at sa aking personal na account. Inimprenta ko ang bawat pahina, ang bawat transaksyon, at sinimulang markahan ng highlighter ang bawat gastusin ni Miguel, Aling Elena, at Christine. Ang mga mamahaling gamit ni Christine, ang mga negosyo ni Miguel na walang kinikita, at ang daan-daang libong hinihingi ni Aling Elena, lahat ay naroon, malinaw na ebidensya ng kanilang pang-aabuso sa pinansyal. Ang bawat pahina, parang mga pahina ng isang nobela ng pagdurusa, na ngayon ay gagamitin ko upang makuha ang aking kalayaan. Kasabay nito, sinimulan kong ihanda ang petisyon sa paghihiwalay o ang divorce petition. Ang bawat dahilan, bawat pang-aabuso, physical, verbal, at economic ay isinulat ko doon. Ang bawat sugat, bawat kirot, ay naging salita sa papel na magsisilbing sandata ko. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, pinilit kong panatilihin ang isang normal na facade. Mumiti ako, nagsalita ako ng mahinahon, gumalaw ako ng tila walang problema. Ngunit sa loob ko, hindi na ako ang dating Maria. Ako ay isang babaeng may matinding determinasyon, isang babaeng natuto sa kanyang mga pagkakamali, at isang babaeng handang lumaban para sa sarili niyang karapatan. Kung nakararanas ka ng ganitong pagpapahirap, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May lakas ka sa loob mo, kailangan mo lang itong tuklasin. Kung may naaalala ka ring sandali ng pagbabago sa buhay mo, o kung may kaparehong kwento ka, ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon at pag-asa sa iba. Mag-ingat ka. Balik sa kasalukuyan. 20 minuto na ang lumipas simula nang sampalin ako ni Miguel. 20 minuto nang nakakapanindig balahibong katahimikan sa loob ng kusina, habang sa labas ay ramdam ko ang pagkainip at ang masahol na hangin ng galit na nanggagaling sa sala. Sa aking kinatatayuan, wala akong inilabas na anumang sangkap ng pagkain. Ang mesa ay walang kalaman-laman, maliban sa aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa isang lumang chopping board at isang kutsilyo. Dahan-dahan kong inumpisahan ang pagtagain ang chopping board gamit ang kutsilyo. Hindi ito paghahanda ng pagkain, kundi isang sadyang paglikha ng ingay. Bawat tunog ng kutsilyo na humahagod sa kahoy, bawat kalansing, ay parang isang musika ng panlilinlang. Umaasa ako na maririnig nila mula sa sala ang tunog na tila ba may nagluluto, na tila ba ay abala ako sa paghahanda ng hapunan na kanilang inaasahan. Ang bawat tunog ay isang pangako na magbibigay sa kanila ng ilusyon,
bago ko sila harapin sa katotohanan. Ang aking mga daliri ay kalmado, ang aking mga mata ay nakatuon sa walang laman na mesa, ngunit ang aking isip ay malinaw, tila ba may isang orkestra na nagpaplano ng huling himig. Ngunit ang aking kihapunan ay ibang-iba. Mula sa itinatago kong compartment sa kusina, na matagal nang hindi nabubuksan, maingat kong kinuha ang isang makintab na silver tray. Ang tray na ito, na matagal nang nakaimbak, ay ginagamit lang namin sa mga espesyal na okasyon, tulad ng Pasko o Bagong Taon. Ang kinang nito ay sumasalamin sa mga ilaw, na tila ba nagpapahiwatig ng isang kahalagahan na hindi pa nila naunawaan. Ngayon, gagamitin ko ito para sa isang napaka-espesyal na gabi, isang gabing magbabago sa takbo ng aming buhay, isang gabing magiging saksi sa pagtatapos ng kanilang paghahari at simula ng aking kalayaan. Maingat kong inilagay ang 3 mahahalagang dokumento sa tray. Ang bawat isa ay may bigat, may kapangyarihan na hindi masusukat ng ginto o perlas. Ang una ay ang kititulo ng lupa at bahay. Isang makapal na papel, ngunit ang laman nito ay napakalakas. Malinaw na nakasaad doon ang aking pangalan, si Maria Reyes, bilang nag-iisang may-ari ng bahay at lupa. Ang bawat singil na aking pinaghirapan, ang bawat pagtitiis, ang bawat patak ng aking pawis at luha, ay naroon, nakatala sa isang piraso ng papel na ngayon ay magsisilbing aking kalasag. Ang bawat salita ay tila ba isang matibay na pader na hindi nila kayang gibain. Ang dating pag-aari na dati ay pinaghati-hasyan, ngayon ay ganap ng akin, walang duda, walang pag-aalinlangan. Sunod ay ang key petition sa paghihiwalay o ang divorce petition. Isang dokumento na naglalaman ng aking desisyon na wakasan ang aming kasal. Nakasulat doon ang aking pangalan, ang kanyang pangalan, at sa ibaba, ang mga dahilan ng paghihiwalay. Ang bawat dahilan, bawat pang-aabuso, physical, verbal, at economic, ay malinaw na nakalista. Ang bawat sugat na aking dinanas, ang bawat pait na aking nilunok, ay naging salita sa papel, na ngayon ay magsisilbing sandata ko. May pirma ko na ito, at naghihintay na lamang ng aksyon, ng huling selyo ng hustisya. Ang dokumentong ito ay hindi lamang isang papel, kundi isang pahayag ng aking kalayaan. At ang huli, isang makapal na tumpok ng e-bank statements. Ito ang mga kopya ng aming mga bank account, ang mga transaksyon, ang mga gastos. Bawat pahina, may mga naka-highlight na numero at pangalan, ang mga gastos ni Miguel sa kanyang mga negosyo, na puro lang naman usok, ang mga mamahaling bibilhin ni Christine na puro luho at walang pakinabang, at ang daan-daang libong hinihingi ni Aling Elena na tila ba walang katapusan. Ang bawat sentimo na inubos nila mula sa aking pinaghirapan, ngayon ay magiging matibay na ebidensya. Ang bawat numero, bawat petsa, ay nagsasabi ng isang kwento ng pang-aabuso, ng pagkasira, at ng kawalang pakialam. Ito ang konkretong patunay ng kanilang pagsasamantala, isang patunay na hindi nila maitatanggi. Inayos ko ang mga dokumento sa tray, tinitiyak na ang bawat isa ay nakalatag ng maayos, tila ba sila ang pinakamahusay na pagkain na maaari kong ihain sa isang piging. Ang bawat kulubot sa papel ay maingat kong inayos, bawat sulok ay inilagay sa tamang posisyon. Ang aking mga galaw ay mabagal, maingat, puno ng pagpipigil. Saka ko sinuri ang orasan sa dingding. Eksaktong 20 minuto na ang lumipas. Ang perpektong timing. Walang labis, walang kulang. Ang lahat ay nakaplano, ang lahat ay handa na. Dahan-dahan akong lumabas mula sa kusina, hawak ang silver tray. Ang bawat hakbang ko ay sinadyang gawing mabagal, sinadyang gawing puno ng bigat, tila ba may dala akong napakahalagang bagay. Sa sala, nakaupo si Miguel sa silya, kasama sina Aling Elena at Christine, lahat sila ay nakapalibot sa hapagkainan. Ang kanilang mga mukha, puno ng pagkabagot at pagkainip, naghihintay sa kanilang kihapunan. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa pinto ng kusina, umaasa na makikita ang pamilyar na amoy ng niluluto. Hindi nila alam, ang hapunan na kanilang inaasahan ay iba sa aking ihahain. Ang kanilang mga mata, puno ng kawalang alam,
ay hindi nakikita ang bagyong paparating. Walang imik, lumakad ako patungo sa hapagkainan. Inilagay ko ang silver tray sa gitna, sa harapan nila. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan sa buong silid. Biglang nawala ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga reklamo. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, puno ng pagtataka, ngunit hindi pa rin nila nauunawaan ang sitwasyon. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagkainip, ay ngayoy puno ng pagkalito. Tiningnan ko sila, isa-isa, ang aking mukha ay walang emosyon, kalmado, tila ba isang estatwa. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng takot at luha, ay ngayoy puno ng lamig, ng isang matinding determinasyon na hindi nila kayang basahin. Walang galit, walang puot, kundi isang payapa at malamig na pagtingin, tila ba nakikita ko ang kanilang hinaharap. Sa isang mahinang boses, na tila ba nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa, nagsalita ako. Ang bawat salita ay malinaw, dahan-dahan at puno ng bigat. Ito ang handog ko sa inyo ngayong gabi. Sana ay mabusog kayo. Galit na dinaklot ni Miguel ang takip ng silver tray na umaasa na makakita ng masarap na hapunan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo nang makita niya ang mga nakalatag na dokumento. Mula sa likuran niya, sumilik sina Aling Elena at Christine, ang kanilang mga mata ay nagtataka, hanggang sa unti-unti nilang maintindihan ang nasa harap nila. Ano ito, Maria? Saan ang hapunan namin? Galit na sigaw ni Miguel habang tinatapon niya ang mga papel. Ano ang kalokohang ito? Si Aling Elena, nang makita ang titulo ng lupa at bahay na may pangalan ko, ay nagsimulang magwala. Niloloko mo ba kami, Maria? Anong Maria Reyes? Saan ang pangalan ni Miguel? Saan ang pagkain? Nagugutom na kami. Parang isang baliw na sumisigaw, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong sala. Ngunit si Christine, nang makita niya ang petisyon sa paghihiwalay, ay biglang nanlamig. Divorce? Maria, ano ito? Ano ang ginawa mo? Ang kanyang boses, na dating puno ng kayabangan, ay ngayoy puno ng takot. Si Miguel, sa kanyang galit, ay akmang susugod sa akin. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, handang muling dumapo sa aking mukha. Ngunit kalmado akong itinuro ang maliit na kiss camera sa sulok ng sala. Nandyan ang lahat ng ebidensya, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may taglay na lamig. Ang paghampas mo sa akin kanina ay nakarecord na. Kung gagawa ka pa ng anumang pisikal na pananakit, otomatikong ipadadala ang video sa aking abogado at sa pulis. Nanatili si Miguel sa kanyang kinatatayuan, parang pinako sa lupa. Ang kanyang mukha, na puno ng galit kanina, ay biglang napalitan ng gulat, ng takot. Napagtanto niya na nahuli siya sa aking bitag. Sa oras na ito, kayong lahat ay pinalalayas ko sa bahay na ito. Patuloy ko, ang bawat salita ko ay matibay, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay akin ayon sa batas. Ang titulo ng lupa at bahay ay nakapangalan na sa akin. Hindi. Hindi kami aalis, sigaw ni Aling Elena. Wala kang karapatang gawin iyan. Kami ang pamilya ni Miguel. Kami ang dapat manatili dito. Maria, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong gawin ito. Pamilya tayo, si Miguel, nagsimulang magmakaawa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit. Matagal na akong pinalayas ninyo, sagot ko. Hindi ninyo ako nakita, hindi ninyo ako pinakinggan. Ang bahay na ito ay pag-aari ko at ngayong gabi, kayong lahat ay aalis. Naglakad ako patungo sa pinto at mula sa gilid, kinuha ko ang 3 malalaking itim na garbage bags. Ibinato ko ito sa harap nila. Nandyan ang inyong mga damit at personal na gamit. Maingat kong inimpeke ang lahat. Wala kayong maiiwan. Sa pagkabigla nila, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang security ng aming subdivision. Mang Tonyo, nandito po ako sa bahay. Maaari po ba kayong pumunta rito kasama ang 2 pang gwardiya? May kailangan lang po akong ipatupad. Hindi nagtagal, dumating si Mang Tonyo,
kasama ang 2 pang gwardya. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng higit na tensyon sa silid. Mang Tonyo, narito po ang titulo ng lupa at bahay. Ako po ang nag-iisang may-ari ng bahay na ito, sabi ko, habang ipinapakita ko ang mga dokumento. At narito po ang ebidensya ng pang-aabuso sa akin. Gusto ko po silang palayasin sa bahay na ito. Pinagmasdan ni Mang Tonyo ang mga dokumento at pagkatapos ay bumaling kina Miguel. Sir Miguel, Mama Elena, Ma'am Christine, kailangan nyo na pong umalis. Ayon po sa batas, si Ma'am Maria po ang legal na may-ari ng bahay na ito. Mang Tonyo, huwag kang maniwala dyan sa babaeng iyan. Ginagamitan niya ako ng itim na mahika. Pinaplano niya ito. Kawawa naman ako, Mang Tonyo, sigaw ni Miguel, na pilit na nagpapanggap na biktima, habang tumitingin sa mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas sa kanilang bahay dahil sa ingay. Ngunit hindi ako nagpatinag. Mang Tonyo, ang sasakyan na FE na ginagamit niya ay nakapangalan din sa akin. Ang lahat ng kanyang credit cards, nakalock na. Wala siyang pera. Nakuha ko na ang lahat ng kanyang pera mula sa aming joint account. Sa gitna ng malakas na ulan na nagsisimulang bumuhos sa labas, wala silang nagawa kundi ang sundin ang utos. Si Miguel, si Aling Elena, at si Christine, na dati ay mayabang at mapagmataas, ay sa pilitang pinalayas sa bahay, wala silang dalang pera, walang kotse, kundi ang mga itim na trash bags na naglalaman ng kanilang mga personal na gamit. Ang kanilang mga mukha, puno ng galit, pagkabigo at pagkapahiya. Nang tuluyan silang makalabas, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na hudyat. Ito ang pagtatapos ng isang kabanata ng pagdurusa, at ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng kapayapaan, kalayaan, at tunay na katarungan para sa akin, si Maria. Ang madilim na gabi ng Maynila ay tila ba isang malawak na kumot na bumabalot sa 3 figura na ngayon ay naglalakad sa walang katiyakang landas. Ang malakas na ulan, na kanina ay bumubuhos, ay humina na at naging ambon, ngunit ang lamig ay kumakapit sa kanilang mga buto. Si Miguel, si Aling Elena, at si Christine, ngayon ay mga estranghero sa sarili nilang syudad, walang tirahan, walang patutunguhan. Ang mga basurahan sa gilid ng kalsada ay tila mas kaaya-aya pa kaysa sa kanila. Miguel, ginaw na ako. Gutom na gutom din, reklamo ni Aling Elena na nanghihina. Ang kanyang dating mayabang na tinig ay ngayon puno ng pagmamakaawa. Wala na tayong pera, mawala na tayong malapitan, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit, ngunit hindi kay Maria kundi sa sarili niya. Hindi ka ba makatawag sa mga kaibigan mo, Christine? Hindi ba ang dami mong kaibigan? Wala akong load, kuya. At sino ba sa kanila ang gustong tumulong sa atin ngayong wala na tayong pera? Hindi naman tayo mayaman ngayon, pasigaw na sagot ni Christine. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagot at pagkapagod. Ang kanyang mga mamahaling damit ay basa at marumi na. Sinubukan nilang tumawag sa ilang kaibigan at kamag-anak, ngunit ang lahat ay may kani-kanyang dahilan. May hindi raw sumasagot, may nagkunwaring tulog, at may nagsabi na wala raw silang matutuluyan. Ang mga dating kaibigan na abala sa kanilang mga party at gimmick ay biglang naglaho na parang bula. Sa gitna ng pagkabigla at pagkadismaya, may naisip si Miguel. Pumunta tayo sa opisina ko. Sigurado ako, makakahiram ako ng pera sa boss ko. Team leader ako doon, may pangalan ako. Naglakad sila patungo sa sentro ng syudad, ang kanilang mga katawan ay nanlalata, ang kanilang mga damit ay basa at amoy gilid ng kalsada. Nang dumating sila sa gusali ng kanyang kumpanya, 10 oras na ng gabi. Ang gusali, na dati niyang ipinagmamalaki, ay ngayon parang isang pader na hindi niya kayang akyatin. Ang kanyang dating kasamahan sa trabaho, nang makita siya sa kanyang kalagayan, ay lihim na nagbubulungan, ang ilan ay nagtatago pa ng ngiti. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng gwardiya. Sir Miguel, anong nangyari sa inyo? Wala, Manong. May problema lang ako.
Kailangan kong makausap ang boss ko, si Miss Chua. Sa hindi inaasahan, ipinasok siya sa opisina, ngunit hindi para kausapin ang kanyang boss, kundi ang direktor at ang human resources manager. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon. De la Cruz, bakit ka naririto sa ganitong oras? Tanong ng direktor, ang kanyang tinig ay may otoridad. Sir, humihingi po ako ng tulong. May nangyari po kasi sa akin. Kailangan ko po sana ng advance sa sweldo o kahit anong tulong pinansyal po. Ngunit sa halip na tulong, isang malamig na katotohanan ang bumungad sa kanya. De la Cruz, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ka naririto. May maseryosong bagay tayong kailangang pag-usapan. Ipinakita sa kanya ang isang makapal na file. Nakita namin ang irregularidad sa inyong departamento. Mula sa mga pekeng resibo, sa mga gasto sa kliyente na hindi naman totoo, hanggang sa paggamit ng kumpanya para sa inyong personal na kapakanan. Mayroon kayong kakulangan na hindi bababa sa 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero paano? Sino ang nagsabi sa inyo? Isang matalinong accountant ang nagbigay ng pahiwatig sa aming internal audit department na suriin ng mas malalim ang inyong departamento, sagot ng direktor, na may nakakalokong ngiti. Salamat sa kanya, natuklasan namin ang inyong panlilinlang. Sa sandaling iyon, parang may kung anong malamig na kuryente ang dumaloy sa katawan ni Miguel. Isang matalinong accountant. Naisip niya si Maria. Hindi niya inakala na sa likod ng tahimik at sunod-sunuran niyang asawa ay may ganitong talas ng isip. Dahil dito, De la Cruz, ikaw ay tanggal na sa iyong posisyon, walang severance pay, at mayroon kang 48 oras para bayaran ang 10 milyong piso. Kung hindi, mapipilitan kaming isampa ang kaso sa pulisya. Biglang gumuho ang mundo ni Miguel. Walang trabaho, walang pera at may kaso pa. Lumabas siya mula sa opisina, ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang puso ay duro. Nang bumaba siya sa lobby, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Mula sa kalapit na gusali na mas moderno at mas mataas, lumabas si Maria. Nakasuot siya ng isang eleganteng corporate suit, ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. May kasama siyang sekretarya, na may dalang mga dokumento, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang telepono. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan, hindi niya siya pinansin, tila ba wala siya doon. Para kay Miguel, parang isang malaking sampal ang nakita niya. Ang dati niyang asawa, na inapi niya at pinagtawanan, ay ngayon mas matagumpay, mas mayaman at mas malakas kaysa sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay tila nagbigay lamang ng kapangyarihan kay Maria. Bumalik si Miguel sa parke, kung saan naghihintay sina Aling Elena at Christine. Ang kanyang mukha ay puno ng putik, hindi lang galing sa kalsada kundi sa kahihiyan at pagkasira. Anong nangyari, kuya? Nakuha mo ba ang pera? Tanong ni Christine, na nagmamadali. Wala. Tinanggal ako. At may kaso pa ako. Si Maria ang may gawa ng lahat ng ito, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Biglang nanlumo si Aling Elena. Ang kanyang katawan ay nanginginig at unti-unti siyang nawala ng malay. Ano? Hindi. Hindi ito totoo. Ma! Ano ka ba? Sigaw ni Christine, habang sinusuportahan niya ang kanyang ina. Kasalanan mo ito, kuya. Kung hindi mo kami pinaglaruan, hindi sana tayo ganito. Ang madilim na gabi sa parke ay naging simulan ng mas matinding pagdurusa. Dahil sa matinding pagkabigla at pagod, inatake si Aling Elena ng mild stroke. Ang kanyang dila ay bumigat, hirap siyang magsalita, at ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay nanghina. Hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Ang dating mapagmataas na Aling Elena ay ngayoy isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, nakahiga sa malamig na semento, walang magawa. Ma, gising, ma.
Anong nangyari sa iyo? Gulat na gulat si Miguel habang sinusubukang gisingin ang kanyang ina. Si Christine naman, umiiyak, ngunit ang luha ay para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang ina. Nang kinabukasan, sa desperasyon, napilitan si Miguel na ibenta ang kanyang mamahaling relo, na bigay pa sa kanya ni Maria noong una silang nagkatrabaho. Si Christine naman, ayaw man, ay napilitang tanggalin ang kanyang mamahaling hikaw na ginto, na binili gamit ang credit card ni Maria. Ang perang nakuha nila ay sapat lang para makahanap ng isang maliit at madilim na boarding house sa isang squatter area. Ang boarding house ay isang maliit na kwarto, amoy amag, basa ang dingding, at puno ng lamok. Walang kagamitan, maliban sa isang lumang banig at kumot. Ang banyo ay komunal, madumi at malayo. Doon sila nanirahan, kasama ang nanghihinang si Aling Elena. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanilang kalusugan at pagtitiis. Ang kanilang pagkain, madalas ay tuyo at kanin lang, o kung minsan ay lumang lugaw. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel, na may kaunting pera sa ilalim ng kanyang unan, may isang anino na tahimik na gumagalaw. Si Christine. Hindi niya nakinaya ang hirap ng buhay. Narinig niya ang paghihilik ni Miguel, at dahan-dahan niyang kinuha ang pera sa ilalim ng unan. Pagkatapos, maingat niyang kinuha ang kanyang mga damit at ang ilang mahahalagang gamit niya. Tahimik siyang umalis, walang paalam, iniiwan ang kanyang kuya at ang kanyang ina sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, nagising si Miguel na puno ng pag-asa na sana ay may pagbabago. Ngunit nang mahawakan niya ang ilalim ng kanyang unan, wala na ang pera. Bumangon siya, at nakita niyang wala na rin si Christine. Christine! Christine! Nasaan ka? Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa maliit na kwarto. Si Aling Elena, na nanghihina, ay dahan-dahang gumalaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel. Hindi siya makapagsalita ng maayos, tanging mga ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Sa gitna ng kanyang galit, dumating ang may-ari ng boarding house. Isang matigas na lalaki na hindi marunong magpatawad. Sir, saan ang bayad sa upa? Maingay ka pa rito. Wala akong pera. Kinuha ng kapatid ko ang lahat ng pera ko, sigaw ni Miguel, puno ng desperasyon. Kung ganoon, umalis kayo rito. Ayoko ng gulo sa aking boarding house. At sa isang iglap wala na silang matirhan. Pinalaya sila sa boarding house. Si Miguel, mag-isa, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkapahiya. Dahan-dahan niyang inalalayan ang kanyang ina, na nakaupo sa isang lumang wheelchair na nakita niya sa basura. Ang kanilang mga bag, na puno ng kaunting damit, ay nakalagay sa kanyang mga balikat. Naglakad sila sa kalsada, ang araw ay sumisikat na, ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamadilim na araw sa kanyang buhay. Ang sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling kapatid, ang sakit ng kawalan, ang sakit ng pagkakakita sa kanyang inang nanghihina, ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng sampal na ibinigay sa kanya ni Maria. Naiisip niya, lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, ay walang kwenta kung wala kang pamilya na totoong nagmamahal sa iyo. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawala ng lahat. Habang si Miguel at ang kanyang ina ay lumulubog sa lalim ng kawalan at kalungkutan, ang buhay ko naman ay tila ba muling sininagan ng araw. Ang bawat pahina ng aking dating buhay, puno ng pagdurusa, ay aking isinara. Hindi na ako lilingon pa, kundi haharapin ko ang isang bagong kabanata, na puno ng pag-asa at kaganapan. Ang dating bahay namin, ang tahanan na puno ng mga alaala ng sakit at pagpapahirap, ay akin nang ipinagbili. Hindi lang ito basta isang transaksyon, kundi isang pagputol ng lahat ng koneksyon sa isang masakit na nakaraan. Sa tulong ng aking abilidad sa accounting, na matagal nang pinatalas ng mga pagsubok, at ang karunungan ng aking abogado, maayos kong naibenta ang ari-arian. Nakakuha ako ng isang disenteng halaga, isang halaga na sumasalamin sa bawat sentimong aking pinaghirapan. Ang bawat singil na aking binayaran,
ang bawat pagtitiis ay nagbunga. Nang matapos ang papeles, isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan, tila ba nagpaalam sa lahat ng pait. Ang nakaraang iyon ay tapos na. Mula sa perang aking kinita, bumili ako ng isang bagong tirahan, isang marangyang penthouse sa puso ng Metro Manila. Ito ang aking bagong santuwaryo, ang aking personal na oasis sa gitna ng abalang syudad. Ang aking bagong tahanan ay nasa pinakatuktok ng isang mataas na gusali, at mula sa aking malawak na balkonahe, tanaw ko ang buong syudad. Ang mga ilaw na kumikinang sa gabi, ang mga gusaling naglalakihan, at ang malawak na kalangitan na puno ng bituin, lahat ay nagpapakita ng isang bagong perspektibo sa buhay. Ang espasyo sa loob ng penthouse ay moderno, malinis, at puno ng kapayapaan. Ang mga kulay ay malambot at nakaka-relax, ang bawat piraso ng muebles ay pinili ng may pag-iingat na nagbibigay ng pakiramdam ng ginhawa at elegance. Wala na ang ingay ng sigawan, ang lamig ng galit, o ang anino ng takot. Sa halip, ang hangin ay puno ng katahimikan, ng seguridad at ng pag-asa. Dito, maaari kong magpahinga ng walang pangamba, magmuni-muni ng walang pag-aalala, at magsimula ng bago ng buong kalayaan. Ito ang aking kanlungan, kung saan ang bawat sulok ay puno ng positibong enerhiya at kapayapaan. Ang aking karera ay sumipa ng husto, tila ba ang lahat ng aking pinaghirapan sa nakaraan ay nagsimulang magbunga ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, na-promote ako bilang senior partner sa aming accounting firm. Ang bawat proyekto na ibinibigay sa akin ay malalaki at mapanghamon, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas naging inspirasyon ko pa ito upang galingan. Ang aking kita ay lumobo, at ang bawat desisyon ko sa trabaho ay tila ba nagdala sa akin sa tuktok ng aking propesyon. Ang aking pangalan, si Maria Reyes, ay naging simbolo ng dedikasyon, ng galing, at ng integridad sa mundo ng accounting. Ang bawat boses na dati ay nagpapahiya sa akin, ngayon ay nagbibigay ng paggalang. Nagbago rin ang aking estilo ng pamumuhay. Ang mga lumang damit na halos hindi ko pinapansin, ang mga simpleng kasuotan na ginagamit ko sa araw-araw na pagpapagod, ay napalitan ng mga eleganteng kasuotan. Hindi na lang ito basta panlabas na pagbabago, kundi isang representasyon ng pagbabago sa loob ko. Ang bawat damit ay mas angkop sa aking bagong posisyon at pagkatao. Mas inalagaan ko ang aking sarili, mula sa aking buhok na ngayon ay mas maayos na at may sariling estilo, hanggang sa aking mga kuko na ngayon ay laging malinis at maayos. Ang dating mukha na puno ng pagod, ng takot, at ng lungkot ay ngayoy masigla, kumikinang, at puno ng kumpiyansa. Natuto akong mahalin ang aking sarili, ang aking sariling halaga, at ang pagmamahal na iyon ay nagdala ng tunay na kagandahan sa aking pagkatao. Hindi na ako naghahanap ng pagpapahalaga mula sa iba, dahil alam kong sapat na ako sa aking sarili. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi na ako binalot ng mga negatibong kaisipan mula sa aking nakaraan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng pagpapahirap ay naiwan na. Natagpuan ko ang kapayapaan sa aking trabaho, na dati ay pinagmumulan ng pagod ngunit ngayon ay pinagmumulan ng kaganapan. Natagpuan ko ang kapayapaan sa aking bagong tahanan na nagbibigay sa akin ng silid upang lumago. At higit sa lahat, natagpuan ko ang kapayapaan sa loob ng aking sarili. Hindi ko na kailangan ang anumang uri ng pagkilala mula sa iba dahil alam kong sapat na ako. At sa wakas, dumating ang araw na formal na natapos ang aming kasal. Ang desisyon ng korte ay pabor sa akin, at ang lahat ng papeles ay naayos na. Hindi na dumalo si Miguel sa mga pagdinig, marahil ay dahil sa kanyang kahihiyan, o marahil ay dahil sa kanyang kawalan ng pera. Nang matanggap ko ang formal na desisyon mula sa korte, isang malaking tinik sa aking dibdib ang nabunot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan, ang tunay na ginhawa. Wala nang magpapatuloy sa aking pagdurusa, at wala nang magpapakulong sa akin sa isang masakit na nakaraan. Ang aking nakaraang pagkakakulong ay tuluyan ng napalaya. Ang aking buhay ay nagsimula muli, hindi lang basta nagsimula, kundi namumulaklak. Puno ng pag-asa,
puno ng kagalakan at puno ng tunay na kaligayahan. Ako si Maria at ako ay malaya. Ang bawat pagsubok ay naging tulay, at ang bawat luha ay naging punla para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang araw ay sumikat na at ito ay para sa akin. Hindi nagtagal, lumaganap ang balita tungkol kay Christine. Nahuli siya sa isang palengke sa Maynila, nagnakaw ng pagkain at ilang gamit. Dahil sa kanyang ginawa at sa kawalan ng magpiyansa sa kanya, siya ay nakulong. Ang kanyang mga pangarap na mamuhay ng marangya ay nagtapos sa likod ng rehas. Ito ay nagpakita sa akin na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na kaparusahan. 1 taon ang lumipas. Marami nang nagbago. Ako, si Maria, ay hindi lang isang senior partner sa isang accounting firm. Dahil sa aking pagmamahal sa sining at sa aking pananampalataya, nagtatag ako ng isang matagumpay na fashion brand na nakatuon sa modernong Muslim fashion na nagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Kasabay nito, nagtayo rin ako ng isang charity foundation para sa mga biktima ng domestic violence at sa mga walang tirahan. Naniniwala ako na ang aking nakaraang karanasan ay maaaring maging inspirasyon at tulong sa iba. Inorganisa ko ang aking unang charity event, isang pagtitipon para magbigay ng masarap na pagkain at cash assistance sa mga nangangailangan. Ginanap ito sa isang eleganteng function hall, kung saan ang bawat detalye ay maingat na pinlano. Ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at ang bawat bisita ay sinalubong ng mainit na pagtanggap. Ako mismo ang nanguna sa pagbibigay ng mga biyaya. Nakasuot ako ng isang eleganteng gown, ang aking mukha ay puno ng ngiti at kapayapaan. Sa bawat taong aking nakakasalamuha, nakikipag-ugnayan ako ng buong puso, nagbibigay ng pagkain at isang sobre na mailamang pera, kasabay ng isang panalangin. Habang patuloy ako sa pagbibigay, nakita ko ang isang figura na papalapit, nagtutulak ng isang lumang wheelchair. Ang tao sa wheelchair ay manipis, ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang mga mata ay blanko. Ang nagtutulak naman ay isang lalaking payat na payat, ang kanyang mukha ay marumi, ang kanyang mga damit ay gulanit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, at sa isang iglap nagbago ang lahat. Si Miguel. At sa wheelchair, si Aling Elena. Namumutla si Miguel nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, na tila ba may gustong sabihin, ngunit walang lumalabas na salita. Maria, ang mahina niyang sambit, puno ng gulat at kahihiyan. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay kalmado, walang galit, walang puot, ngunit walang awa. Kinilala ko siya at si Aling Elena. Ang kanilang anyo ay isang malinaw na ebidensya ng kanilang pinagdaanan. Isinilid ko ang isang kahon ng pagkain at ang isang sobre na may pera sa kanyang mga kamay habang nagpapanatili ako ng isang profesional na ngiti. Mang Miguel, ito po para sa inyo at kay Aling Elena, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at kalmado, tila ba nakikipag-usap ako sa isang estranghero. Huwag kalimutang manalangin. Hindi makapagsalita si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, na dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Ang aking kawalang pakialam, ang aking lamig, ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na ibinigay ko sana sa kanya. Naramdaman niya ang sakit ng pagsisisi, ang sakit ng pagkawala ng lahat. Dahan-dahan akong lumipat sa susunod na tao, hindi na ako lumingon pa. Ang aking puso ay tahimik, payapa. Hindi na ako nakakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa sa takbo ng buhay. Ang pagharap sa aking nakaraan ay nagpakita sa akin na hindi na ito may kapangyarihan sa akin. Ako ay malaya at ang aking paglalakbay ay patuloy. Nang lumabas ako mula sa charity event, sumakay ako sa aking mamahaling sasakyan at hindi na lumingon pa. Sa likod ko, naiwan ang isang bahagi ng aking nakaraan na ngayon ay wala ng kapangyarihan sa akin. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan, ang aking isip ay malinaw. Alam kong ang aking landas ay tama, at ang aking paglalakbay ay patungo sa tunay na kalayaan.
Samantala, sa gilid ng kalsada, nakaupo sina Miguel at Aling Elena. Binuksan ni Miguel ang kahon ng pagkain na ibinigay ko. Isang malaking piraso ng inihaw na manok, kanin, at iba't ibang uri ng gulay. Isang masaganang pagkain na matagal na nilang hindi nakita. Ngunit sa bawat subo ni Miguel, hindi niya maramdaman ang sarap. Ang bawat kagat ay puno ng pait, ang bawat subo ay puno ng luha ng pagsisisi. Tiningnan niya ang papalayo kong sasakyan na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng syudad. Natanto niya, huli na. Ang babaeng kanyang pinahiya, sinaktan, at pinagtawanan ay ngayon mas nagniningning pa sa anumang hiyas. Siya ay nawalan ng isang diamante para sa mga simpleng bato. Walang pagbabalik, walang kapatawaran. Ang kanyang buhay ay isang malaking pagkakamali at wala ng paraan para itama ito. Mula sa aking penthouse, habang nakatanaw sa tanawin ng Maynila, nagninilay-nilay ako, para sa mga magulang, tulad ni Aling Elena, isang malaking aral ito. Ang pagmamahal sa anak ay dapat may kasamang pag-unawa at paggalang. Ang pagpapahirap at pagkontrol sa pangalan ng pagmamahal ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay nagpapalaki lamang ng mga anak na makasarili, tulad ni Miguel at Christine. Ang pagbibigay ng kalayaan, kasama ang gabay at pagmamahal, ay ang tanging pundasyon ng isang malusog na pamilya. Hindi ang pagiging bulag na martir, kundi ang pagiging matalinong gabay. Para sa mga anak, tulad ni Miguel at Christine, ang kanilang kapalaran ay isang malinaw na paalala sa halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Ang pagiging palaasa, ang pagiging makasarili, at ang pagmamaltrato sa mga nagmamahal sa iyo ay hahantong sa kapahamakan. Ang pagmamahal ng isang ina, ng isang asawa, ay hindi dapat abusuhin. Ito ay isang regalo, isang biyaya na dapat pahalagahan. Ang pagtitiwala ay hindi ibinibigay ng walang kondisyon, at ang bawat desisyon ay may kaakibat na bunga. At para sa atin, sa modernong mundo, ang kwento ko ay nagbibigay ng aral sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, sa katahimikan at pagkilos. Nalaman ko na ang kabaitan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Kung minsan, ang matalinong pagganti na hindi maingay ngunit malalim ang sugat ay isang uri ng moral na paggising. Hindi ko pinili ang manahimik at magtiis, kundi kumilos ako ng may talino, ng may tiwala sa aking sarili. Hindi ako nagpakabulag sa kanilang pagiging masama, kundi binigyan ko sila ng kanilang nararapat. Sa aking malambot na kama, mahimbing akong natulog. Wala nang bangungot, wala nang takot. Alam kong sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong simula ang naghihintay. Isang landas ng kalayaan, ng kaligayahan, at ng tunay na kapayapaan. Ang aking pagdurusa ay naging aking lakas, at ang aking mga sugat ay naging aking mga aral. Ako ay nanindigan at ako ay nagtagumpay. Si Miguel at ang kanyang pamilya ay lumubog sa kanilang sariling gawa, isang patunay na ang karma ay tunay. Samantala, ako, si Maria, ay nananatili sa kapayapaan ng aking sariling mundo, isang mundo na akin at akin lamang. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano ang palagay mo sa naging desisyon ni Maria? Kung ikaw ang nasa kanyang posisyon, may iba ka pa bang gagawin? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpatahimik sa iyong isip o nagpadama ng malalim na emosyon, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na naniniwala kang makakaunawa rin. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi mo mapalampas ang susunod pang mga lihim. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na mismo ang maging bida.